A romance novel by Virginia Casimiro. Puso ko'y sinugatan mo. Umibig sa maganda ngunit mahirap na si Rina, ang milyonaryong si Rommel, at sila ay nagpakasal sa matinding dalamhati ng kanyang boyfriend na si Arman. Nawala si Rommel at nang bumalik ay may asawa na at gustong kunin ang kanilang naging anak na Rina. Ano ang nangyari sa kasal ni Rina at Rommel? Ibigay kaya ni Rina ang kanyang anak? Paano na si Arman na tapat na umiibig kay Rina sa kabila naman nangyari sa kanya? Tunghayan po natin ang storyang ito na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. I-like po at i-share ninyo ang videong ito. Maraming salamat po. Hindi pa nababahala si Rina ng mga sumunod na mga araw dahil iniisip niyang very busy lang si Rommel at talagang hindi pa sila pwedeng magkita at mag-usap. Araw ng Lunes noon at absent si Melly, ang personal secretary ng kanyang boss. Kasalukuyan siyang nag-ayos ng mga papeles sa ibabaw ng kanyang mesa nang tawagan siya ni Mr. Alba. "Miss Mendoza, will you come into my office?" Nakasungaw sa pinto ng kanyang private office ang nakasalaming si Mr. Alba. "I will give dictations," dugtong pa nito bago isinara ang pinto. Kaya siya tinawag kasi alam nito na unti-unti siyang natuturuan ni Melly ng mga simple dictations. Kinuha ni Rina ang ballpen at ang stenopad sa ibabaw ng mesa ni Melly at tumuloy sa opisina ni Mr. Alba. Nakaupo ito sa kanyang swivel chair at may binabasa. Mataba ito at pandak ngunit mistisuhin. Kasing height lang nila ito ni Melly sa kanilang flat shoes. Naupo si Rina sa katapat na mesa at humanda sa ididikta nito. May sakit si Melly at hindi siya makakapasok sa araw na ito. Kaya ikaw na muna ang tinawag ko. Tumayo si Mr. Alba at lumapit sa kanya. "Just relax." Nakangiting sabi ni Mr. Alba nang mahalatang nininervyos si Rina. May gumapang nakilabot sa katawan ni Rina sa pagkakahawak na iyon sa kanya ng kanilang boss. Matapos ang idinidikta nito, kaagad siyang tumayo matapos pagbili ng ipagagawa niya iyon sa typist nila at muling babalik. Asiwang-asiwa si Rina sa malisyosong pagkakatitig sa kanya ng kanyang boss. Break time nila. Nanatili siya sa kanyang mesa, wala siyang ganang pumunta ng kantin. Nagulat na lang siya nang isang lalaki ang lumapit sa kanya, may dalang tray na may lamang ay isang soft drinks, isang pwesto ng coffee at 2 nakabalot na sandwiches. "Si Mr. Alba?" tanong ng lalaki. Inginuso niya ang room ng kanyang boss. Pumasok sa room ang lalaki. Makaraan ng ilang sandali ay muli itong lumabas. Sa iyo raw ito, sabi at ibinaba sa mesa niya ang soft drinks at sandwich na natira sa tray. Nagtataka si Rina na binigyan siya ng merienda ni Mr. Alba na hindi naman ito dating ginagawa. Maski si Melly ay nagpupunta sa kantin para magmerienda. Naalala niya ang napakabastos na pagkakatingin nito sa kanya. Kaninang ibinagay niya rito ang typewritten na business letter. Para siyang hinuhubara ng tingin. Ibinaglit niya ang masamang isipan tungkol sa kanyang boss. Hindi niya kinain ang merienda. Ibinigay niya ito sa isa niyang kasamahan. Naging busy na si Rina sa kanyang trabaho hanggang sa dumating ang lunch break. Nagtayuan ang mga empleyado at siya na lamang ang natira. Tatayo na lamang siya nang lumabas mula sa kanyang office si Mr. Alba. "I am going to have lunch and I would like you to join me." Anitong nakatingin ng makahulugan. Umiling si Rina. "Sorry sir, hindi po ako makakasama sa inyo. Newlywed ho ako at siloso po ang aking napangasawa. Baka pag-awayan po namin ang bagay na ito." Diretsahang pagtanggi niya. Nakita niya ang pamumula ni Mr. Alba. Alam niyang napahiya ito sa sarili. Ganoon pa man, nagsalita rin ito. "It's okay, I understand," sabi nito na tumalikod at lumabas ng pinto. Payday at isa-isang nagsisitungo ang mga empleyado kay Melly para kunin ang kanilang sahod.
Huli si Rina sa lahat. Rina, may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Melly at sabay abot ng pay envelope. I am sorry na maging huling araw mo na ito sa opisinang ito. Nabigla si Rina sa kanyang narinig. Bakit? Ewan ko kay boss, yun lang ang pinasasabi niya sa iyo. Hindi mo yata nagawa ng maayos ang pinagawa niya sa iyo noong absent ako. Kasinungalingan, sabi ni Rina sa sarili. Alam niyang nagampanan niya ng maayos ang ipinag-utos nito sa business letter kahit hindi niya trabaho iyon. Ngunit hindi na siya nangatweran kay Mele. Alam na niya ang pagtanggit niyang sumabay dito kumain sa labas ang dahilan ng lahat. Napakababaw na dahilan kung tutuusin ang pagkakaalis niya sa trabaho, ngunit wala siyang magagawa. Pag-aari ni Mr. Alba ang business na iyon at siya ay pangkaraniwang empleyado lamang. Karapatan nito na magpaalis ng tao na hindi pa permanente at siya ay under probation pa lamang. Ngunit hindi siya nagsisisi. Alam niya ang susunod pang mangyayari kung pinaunlakan niya si Mr. Alba. Marami na siyang naririnig na hindi magandang reputasyon nito na may kinalaman sa mga babae. Mabait din si Melly at iba pang naging katrabaho niya at nalulungkot siya na hindi na sila makakasama. Tinatagan niya ang sarili at pinigilan niyang maiyak. Pakisabi lang kay Mr. Alba na salamat sa pagbibigay niya sa akin ng trabaho kahit sa ilang buwan lamang. Marami rin akong natututuhan dito at hindi ko malilimutan ang kabaitan at suporta na ipinakita mo sa akin at ng iba pang mga kasama. Aalis na rin ako rito, Rina. Tatapusin ko na lamang ang buwang ito. Uwi na ako sa amin at sa probensya. Alam kong natsichismis na kami ni boss at nahiya na ako. Ayokong manatili sa ganitong kalagayan. Gusto ko ng tahimik at payapang buhay at magkaroon ng sariling pamilya balang araw na walang kasalo. May lungkot sa mga mata ni Melly nang sabihin iyon. Hinahangad ko ang iyong kaligayahan, Melly, sabi ni Rina. Nagpaalam din si Rina sa iba pang mga naroroon bago siya tuluyang lumisan sa lugar na iyon na alam niyang hindi na niya babalikan. Lasing si Manny nang umuwi ng nakaraang gabi at tinanghali ito ng gising kinabukasan. Nagulat pa ito nang magisnan si Rina sa kanilang bahay. Wala ka bang pasok? Tanong ni Manny. Wala na akong trabaho, sagot ni Rina. Nililinis niya ang bangos na iuulam nila sa araw na iyon. Bakit? Ikwinento ni Rina ang alam niyang dahilan kung bakit siya pinaalis ni Mr. Alba. Siraulo rin naman ang amo mong iyon. Dahil sa masalapi siya ay alam niyang kaya niyang paikutin ang mga tao sa kanyang paligid. Hindi sa lahat, madiing sabi ni Rina. Paano ka na ngayon? Di maghanap uli ng trabaho. Sanay ako sa hirap at hindi ako natatakot na magdildil uli ng asin. Nasaan nga pala si Romel? Parang hindi naman kayo mag-asawa kung tingnan ko. Ipinangtapat ni Rina sa kapatid ang tungkol sa usapan nila ni Romel. Pati na rin ang tungkol sa sulat, liban lamang ang tungkol sa pera. Napakanood-noo si Romel. Bakit hindi mo hanapin ang asawa mo? Baka kung ano na ang nangyari roon. Iyon ang planong gawin ngayon ni Rina bago siya maghanap ng panibagong trabaho. May naipon siyang pera sa nakaraang niyang mga sahod at iyon muna ang gagastusin niya sa araw-araw nilang gastos. Kailangan malaman niya ang kinasapitan ng pagpapakasal nila ni Romel. Pagkatapos ng pananghalian ay nagbihis na siya. Isinuot niya ang pantalon na maong at t-shirt. Kinuha niya ang telephone number ni Romel na nakasulat sa kapirasong papel at inalagay sa kanyang wallet at sagsag na siyang papuntang palengke upang doon humanap ng telepono. Kasalukuyan ang dinadial ni Rina ang numero ng telepono ni Romel. Ilang sandali pa. Hello? Bungad ni Rina. Hello, sagot sa kabilang linya. Pwede bang makausap si Romel? Matagal na siyang wala rito, umuwi na siya sa kanilang bahay sa Makati. Di ba dyan siya nakatira? Kinakabahan tanong ni Rina. Oo, bahay din nila ito pero dumating na ang kanyang mga magulang kaya naroroon na siya sa bahay nila sa Makati. Ganun ba? Nalulumong sabi ni Rina na naibaba ang hawak na telepono.
ang napakalaking bahay na natanaw niya noon mula sa pinag-iwan to sa kanyang guardhouse ang tinutukoy ng katulong. Naalala niya ang sinabi ni Judge Milan nung araw na ikasal sila. Dumating na raw ang parents ni Romel. Saan galing? Tanong niya sa sarili. Marami nga siyang dapat malaman ngayon kay Romel na noong una ay hindi niya pinag-interesang malaman. Kailangan makausap niya si Andy. Ito na lang ang makakasagot ng lahat ng gusto niyang malaman tungkol kay Romel. Naisipin niyang muling i-dial ang telepono. Hello, maaari buho bang magtanong? Wika niya. Sino po ba ito? Tanong sa kabilang linya. Ako ang babaeng nagpunta diyan noon na nakapulot ng clutch bag ni Romel. Ikaw ba ang nakausap ko diyan? Sandaling nawala ang kausap ni Rina. Sabik niyang hinintay ang boses ito. Ikaw yung babaeng may mahabang buhok? Natatandaan na kita. Ako nga ang nakausap mo, sabi sa kabilang linya. Ay, salamat. Pakitulungan mo sana ako. Kilala ko rin kasi ang isang kaibigan ni Romel, si Andy. Gusto ko sanang malaman ang telepono niya. Hindi nagmaramot ang babae. Ibinigay agad sa kanya. Halatang alam na alam ang telepono ng kaibigan ni Romel. Ilang sandali pa nagriring na rin ang teleponong idinayal niya. Nabusisan niya kagad si Andy. Hello, Andy? Andy? Sabik na sabi ni Rina nang mabusisan ito. Yes, who's this? Ako si Rina. Sandaling nawala ang tinig ni Andy. Yes, Rina. Bakit? Andy, nasaan si Romel? Halatang gustong maiyak na Rina. Nasaan ka ba, Rina? Tanong ni Andy. Sinabi ni Rina ang lugar na kanyang kinaroroonan. Mabuti pa, magkita tayo diyan sa bahay ni Romel sa Fairview. I understand na nakarating ka na diyan. Hintayin mo ako kahit sa labas ng gate. Hindi na niya pinagdalawang salita si Andy, kaagad siyang pumayag. Mabilis siyang nagbayad at sumakay kaagad ng jeep. Papuntang Fairview. Nauna nga siyang dumating, ilang sandali pa ay naririnig niya ang paghinto ng isang sasakyan. Siniyasan siya ni Romel. Sumakay naman siya sa kotse nito. Bumasina ito at ilang sandali pa nasa loob na ng bakuran ang sasakyan. Sabay silang pumasok sa kabahayan matapos silang papasukin ng katulong. Nasaan si Romel? Bungad agad na Rina. Umupo si Andy sa tapat na silya. Humingang malalim si Andy bago nakasagot. Isinama na siya ng parents niya sa States, sagot ni Rina. Sagot nito. Sa States? Hindi makapaniwalang sabi ni Rina. Kasunduan nila na ipagpapatuloy ni Romel ang pag-aaral sa Amerika oras na makatapos na siya ng pag-aaral dito. Paano na ako? Asawa ko na siya. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Rina. Nagpakasal kayo? Tanong ni Andy. Hindi mo alam? Tanong din ni Rina. Sinabi niya sa akin ng umaga ng araw na umalis tayo sa beach resort na gusto niyang pakasalan ka pero akala ko nagbibiro lang. Ikinasal kami ng araw ding iyon. Wala akong alam tungkol sa kanyang family background. Ang huling sabi niya sa akin nang maghiwalay kami ng araw na iyon ay may aasikasuhin lang daw siyang mahalagang papeles. Mangiyak-ngiyak na si Rina. Iiling-iling si Andy habang pinagmamasdan si Rina. Hindi niya malaman kung mahabag siya rito o tatawagin itong tanga sa ginawa nitong pagpayag na makasal sa kanyang kaibigan na hindi man lang muna inalam ang sitwasyon. Minarapat niyang ipagtapat na lang kay Rina ang lahat ng dapat nitong malaman. Milyonaryo si Romel at nagsusulong anak. Talagang malihim siya at bihira ang nakababati dyan. Sila ang may-ari ng beach resort na pinuntahan natin at marami silang paupahang mga bahay bukod pa sa mga negosyo nila dito sa Pilipinas at sa abroad. Bahay nila ito at mayroon pa sa Makati. Puro katulong ang naiiwan sa bahay kung sila ay nasa ibang bansa. Nalaki ang mga mata ni Rina. May malaking bahay na may fountain kaming hinintuan pagkatapos namin kayong ihatid ni Chichi.
Doon niya kinuha ang kotse niya at iniwan ang Pajero. Yung ba ang bahay nila na sinasabi mo? Tumango si Andy. Bahay at sasakyan nila iyon. Kung nakapasok ka at nakita mo ang loob ng kanilang bahay, ay baka isipin mong nasa isang palasyo ka na. Hindi makahuma si Rina. Napakayaman nga ni Romel kung ganoon. Langit at lupa ang agwat nila. At iyong naka-uniforming lalaki na nagbigay ng sulat sa akin, sino yun? Tanong pa ni Romel nang maalala nito. Yun ang driver ni Romel. Anong petsa siya umalis? Halos magbara ang kanyang lalamunan sa sakit ng loob na nadarama. Sinabi ni Andy ang petsa na naitanong niya sa maid sa Makati na nakausap niya. Iyon din ang araw nang ibigay niya sa akin ang kanyang sulat. Umalis na pala siya nang hindi man lamang kami nagkita at nagkausap. Nagsimula nang mangilid ang luha sa mata ni Rina. Paano na ang aming kasal? Sino ba ang nagkasal sa inyo? Si Judge Milan. Napailing na naman si Andy. Bakit? Biglang maiyak ni Rina. Basta ang masasabi ko lang ay mahal ka rin ni Romel. Wala pa akong nakitang babaeng pinagmalasakitan niya ng gusto kundi ikaw lamang. Nalaglag ng tuluyan ang maluha ni Rina. Naglabas ng panyo at panay ang singhot. Kung anuman ang may tutulong ko ay tawagan mo lang ako. Parang tunay na magkapatid ang turingan namin ni Romel. Huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Sabi ni Andy na totoong nahabag sa katayuan ni Rina. Panahikbi ang naging katugon ni Rina. Nasa bahay na siya. Kaagad kinuha sa loob ng aparador ang marriage contract nila ni Romel. Nang tingnan niya ito ay wala naman siyang makitang diferensya. Naalala niya ang marriage contract ng kanyang mga magulang. Mabilis niyang hinanap iyon sa loob ng aparador. Nasa loob ng isang lumang envelope. Lumang-luma na rin ang kontrata. Pinagkumpara niya ang dalawa at nakita niya ang diferensya. Walang seal ang marriage contract ng kanyang ama at ina. Dala ang envelope na kinaroroonan ng kanilang marriage contract ni Romel ay lumabas siya ng bahay at nagsadya sa opisina ni Judge Milan. Kaharap na niya ang Wes. Matagal siyang pinagmasdan ng Wes. Parang sinisino ito. Maya-maya ay ngumiti. Oh, may kailangan ka ba, iha? May karinyo sa tinig ng Wes. Kailangan ko hong malaman ang buong katotohanan. Totoo ho ba ang kasal namin ni Romel? Bakit ho walang seal ang marriage contract namin? Inalabas ni Rina ang kontrata. Biglang nawala ang ngiti sa labi ng Wes. Iha, tatapatin na kita. Ayoko talagang ikasal kayo ni Romel at hindi basihan ang seal para sabihin kasal na kayo. Bakit ho? Dahil minor de edad pa kayong pareho ni Romel at wala ang inyong mga magulang para ibigay ang kanilang pahintulot na kayo ay makasal. Paliwanag ng Wes. Kung gayon ay pinikin ninyo ang aming kasal, nagsimulang umiyak si Rina. Huwag ka munang umiyak. Pwede pa kayong pakasal uli pagdating ninyo sa hustong edad kahit walang baspas ng inyong magulang. Nasa Amerika na ho si Romel. Ano ang aking magiging kalagayan ngayon? Sisinghot-singhot na tanong ni Rina. Wala kang maaring gawin kundi hintayin si Romel at umasa na ikaw ay kanyang babalikan. Pampalubag loob na payo ng Wes. Nagpaalam na si Rina na litong-lito ang isip. Ano pa nga ba ang kanyang magagawa kundi maghintay? Tulad ng payo ni Andy, hintayin niyang makatapos ang pag-aaral si Romel at siya ay balikan. Iyon na lamang ang tanging niyang konsuelo sa sarili. Ngunit hanggang kailan siya maghihintay? Halos mawindang ang dibdib ni Rina habang naglalakbay pa uwi. Napagpasyahan ni Rina na harapin na ng buong tatag ang nangyari sa kanyang buhay. Muli siyang nagsadya sa dating pinapasukan at natanggap na naman siya bilang konduktora ng AB Transit. Nabatid na rin ni na alintinding ang nangyari sa kanya. Palibhas sa likas ang mabubuting loob, ginusto nilang damayan si Rina sa naging kabiguan nito. Sorry, Rina, sa nangyari sa atin noon sa parlor. Nabigla lang ako. Hinging paumanhin ni Andrea. Pareho silang naglalaba sa puso ng araw na iyon.
Wala na iyon sa akin, Andrea. Kalimutan mo na iyon. Nakangiti sabi ni Rina. Darating na si Kuya sa linggo, dala ang kanyang mga gamit sa boarding house. Nakakita na siya nagtrabaho sa malapit dito kaya uuwian na siya. Excited na pagbabalita ni Andrea. Sa halip na makaramdam ng tuwa ay pagkapahiya ang nararamdaman ni Rina. Nag-aayos ng mga pinalansyang damit si Rina nang makarinig siya ng katok sa nakabukas na pinto. Napalingon siya at nakita ang papasok na si Arman. Kumusta ka na? Tanong ni Arman. Kakarating ko lang at dito na agad ako nagtuloy. O, upo ka, alok ni Rina na may tipid ng ngiti sa labi. Kaagad tumalima si Arman. Tumabi ng upo kay Rina. Napansin kaagad ni Rina ang malaking ipinagbago ni Arman. Tumaba ito. Nagkalaman ang dating payat na katawan. Pinakiramdaman niya itong mabuti. Mukhang naging kimi pa. Wala na ang ugaling buskador. Kumusta ka na, Rina? Mabuti naman, mahinang sabi ni Rina. Nakayuko na siya habang nagtutupi ng damit. Matagal akong hindi nakauwi pero isinusulat sa akin ni Andrea ang mga nangyayari rito habang wala ako. Noong una ay parang hindi ko kayang tanggapin na napunta ka na sa iba, ngunit napag-isipan kong ganoon talaga ang buhay. May mga pagsubok na dumarating. Nag-mature na rin ako. Maraming bagay akong natututunan at kaya kong tanggapin lahat ng pagsubok sa aking buhay. Napatingin si Rina kay Arman. Nakita niya sa mga mata nito ang tila minsaheng ibig nitong iparating sa kanya. Lalo siyang nakadama ng hiya sa kanyang sarili. Subalit habang patuloy itong nagkukwento, ay parang bumalik ang dating normal nilang pagpapalagayan. Napapangiti siya sa ilang mga nakakatuwang kwento ni Arman. 2 buwan ang matuling lumipas, hindi dinatnan si Rina ng kanyang regular na dalaw. Nagpatingin siya sa doktor at matapos ang isang eksaminasyon ay napatunayan niyang puntis siya. Dinadala niya ang punla ni Romel sa kanyang sinapupunan. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Tumigil lang siya nang mag-ika-4 na buwan na ang kanyang tiyan. Dahil alam niyang mahalata na siya. Ayaw niyang makatawag ng pansin lalo at wala naman siyang may pakilalang asawa. Magmula nang matigil siya sa bahay ay palagi na siyang niyang bisita si Arman. Halos gabi-gabi ay dinadalaw siya nito. Palaging may dalang pasalubong na kung ano-anong prutas para sa kanya. Hantarang kung sabihin nito sa kanya na nasasabik na ito makita ang kanyang magiging anak. Bagamat wala itong sinasabi, alam niyang sinusuyo na naman siya ni Arman. Maging sina Aling Tinding at Andrea ay nagpauna na ng salita. Hindi daw magiging hadlang ang kalagayan niya para hindi siya tanggapin ng mga ito. Ituturing daw na tunay na apo ang magiging anak niya sakaling tanggapin na niya si Arman. Subalit sinabi niyang bigyan pa siya ng sapat na panahon para pag-isipang mabuti ang mga bagay na iyon. Nagkaroon ng isang malagim na trahedya sa buhay ni Rina. Nagkaroon ng malaking sunog sa lugar nila at sinamang palad na masawi si Manny. Hindi ito nakalabas ng bahay. Tulog ito sa labis na kalasingan. Siya ay mapalad lang na nakaligtas. Halos himatayin si Rina sa labis na dalmahati sa nangyari sa kanyang kapatid. Nasa tabi naman niya sina Aling Tinding at Andrea. Swerte hindi gaanong napinsala ng apoy ang bahay ni Arman. Makaraan ng ilang araw ay nalis na lang ng binata ang bahaging nadilaan ng apoy at pinalitan ito ng bago. Sa kanila na rin tumira si Rina. Nagdugtong si Arman ng kwarto para kay Rina. 1 linggo makaraan ng trahedya niyon ay maluwalhating nagsilang si Rina ng isang malusog na sanggol na lalaki. Parang kay bilis ng panahon. Binyagan na ang bata. Isinunod ni Rina ang pangalan nito sa ama. Ginamit niya sa panganak ang perang ibinigay ni Romel sa kanya na nakatago sa bangko. Sa labis ding katuwaan ay tinawagan ni Rina ang kaibigan ni Romel na si Annie para ibalita ang panganak niya ng isang lalaki.
Nairaos ang binyag at nagkaroon ng simpleng salo-salo. Tumayong ninang si Andrea at ninong ang isang kaibigan ni Arman. Muling nagtrabaho si Rina sa AB Transit bilang konduktora. Wala pa rin nangyayari kay Rina at Arman. Matyagang naghintay naman si Arman kung kailan siya tatanggapin ni Rina bilang pangalawang ama ng anak nitong si Junior. Kahit ganoon, kontento na rin si Arman at naroroon sa bahay nila ang mag-ina. Para na rin katuwang siya nito sa buhay. Sina Aling Tinding at Andrea ay libang na libang sa bata. Kaya naman palagi silang masaya sa loob ng bahay. 1 taon ang matuling lumipas. Kasalukuyan nanlalaki ang mga mata ni Rina habang binabasa ang laman ng pahayagan. Matapos niya itong hiramin sa isang pasahero ng kanyang masulyapan ang nakalitrato doon. Gulat na gulat si Rina. Nakita niya roon ang larawan ni Romel. May kaakbay na isang magandang babae. Sana nalabo niyang mga mata ay nakuha niyang basahin ang write-up tungkol sa mga ito. Sinasabing dumating na sa Pilipinas si Romel at kasama si Gretchen, ang childhood sweetheart nito na ngayon ay kabiyak na ng dibdib. Parang makailang ulit sinaksak sa dibdib si Rina sa natuklasan. Sinarili niya ang problema. Hindi siya nangahas magtapat kina Aling Tinding at Andrea. Maging kay Arman, nahihiya kasi siya. Binuo niya sa kanyang sarili na buburahin na niya sa kanyang isip si Romel. Katakot-takot ang dasal niya ng gabing yun. Humihingi siya ng tulong na makalimutan ng tuluyan ang kanyang problema. Day off ni Rina. Nasa balkonahe siya at sinusulsihan ang punit na t-shirt ni Junior. Nasa tabi niya ang anak. Wala sa loob niya, magiging panauhin niya ang araw na iyon si Romel. Matagal pinagmasdan ni Rina ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puri at ngayon ay ama ng kanyang anak. Anong kailangan mo rito? Gusto ko makita ang aking anak. Hibig maghimagsik ang kalooban ni Rina. Anak? Papaano mo nasabi iyan? Pagkatapos mong makuha sa akin ang gusto mo at iwan na lang ako at sukat 2 taon. Romel na naghihintay ako. Ni sulat ay wala kang pinadadala at hindi mo man lamang inalam kung namatay na ba ako sa pagsisilang sa ipinunla mo sa akin. Lumuluhang sumbat ni Rina. Bawat salitang binitawan ni Rina ay parang patalim na sumaksak sa dibdib ni Romel. Dumating si Aling Tinding. Nagulat siya nang makita ng si Romel ang panauhin. Kinuha niya si Junior at inilabas ng bahay. Binigyan ng pagkakataong magkasarilihan ang dalawa. Alam kong malaki ang aking naging pagkakasala sa iyo, Rina. At iyan ay pinagsisisihan ko ng labis. Buong kapaitan, sabi ni Romel. Bakit mo ako niloko? Hindi kita niloko. Totoong minahal kita. Kung mahal mo ako, bakit nagpakasal ka sa iba? Nabasa ko ang pagpapakasal ninyo ni Gretchen. Nagpaliwanag si Romel. Bago kita nakilala ay naging nobya ko na si Gretchen. Akala ko ay tapos na sa amin ang lahat nang pumunta siya sa London upang mag-aaral. Nagkamali ako. Pagdating ko sa Amerika ay nagkasundo na pala ang aming mga magulang na kami ay pakasal pagkatapos ng aming pag-aaral. Hindi nakakibuo si Rina. Mahal mo si Gretchen, di ba? Tanong ni Rina makaraan ang ilang sandali. Dahil kung hindi mo siya mahal, ay hindi ka magpapakasal sa kanya. Mahal din kita kaya kita pinakasalan noon, Rina. Ngunit sa kasamaang palad ay peke ang ating kasal. Mapait na sabi ni Rina. Dahil minor de edad pa tayo noon. Sabi ni Judge Milan na pwede raw gawin uli ang pagpapakasal pagsapit sa hustong gulang na pwede nang walang basbas ng magulang. Rina, kung pwede lang pakasalan ng isang lalaki ang 2 babaeng kapwa niya minamahal na hindi siya magkakasala sa mata ng tao at mata ng Diyos ay ginawa ko na sana. Nawala ng imik si Rina. Ano pa ang sadya mo rito? Tanong ni Rina. Pagkaraan. Ang ating anak. Gusto kong tumulong sa pagtataguyod sa ating anak. Kaya kong buhayin ng nag-iisa si Junior at yun ay nagwa ko na nang wala ka.
Hindi sa tinatawaran ko ang iyong pagiging ina, ngunit bilang ama ay may tungkulin rin ako sa ating anak. Naging ama ka lang ni Junior dahil nananalaytay sa kanya ang iyong dugo, ngunit hanggang doon lang iyon. Ang iba ay nasa sa akin na. Excuse me, gusto ko nang magpahinga, sabi ni Rina na tumayo. Tumayo at nagpaalam na si Romel. Nang makita sa labas ng bahay si Aling Tinding na karga si Junior ay kinausap ito. Hinalikan muna niya ang anak bago umalis. Hindi na naitago ni Rina ang katotohanan. Tuluyan na niyang ipinagtapat kay Arman ang sitwasyon. Dinapuan ng sakit si Junior. Hindi naman malala, subalit sa labis na pag-aalala ay pinasok pa rin ito ni Rina sa ospital. Kasalukuyan lang itong nagpapalakas nang magkaroon siya ng panauhin. Hindi kilala ni Rina ang babaeng dumating. Ikaw si Rina? Tanong ni babae. Oo, sagot niya. Ako si Gretchen, asawa ni Romel. Naalala ni Rina ang babaeng nakalarawan sa nakakbay ni Romel. Talagang napakaganda nito. Mistisahin at matangkad. Hindi may kakailang bayaman. Nagpakatao si Rina, pinaupo ang bagong dating. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Gretchen, kaagad sinabi ang kanyang sadya. Diretsahang sinabi na kukunin nila ni Romel ang bata para mabigyan ng magandang kinabukasan. Biglang namula sa galit si Rina. Nananatili ang determinasyon sa tinig ni Gretchen. Rina, bata ka pa at maganda. Makakatagpo ka rin ng isang lalaking magmamahal sa iyo ng labis na kaya mong pagkaluban ng mga anak na hindi ko makakaya. Katulad ni Romel ay nag-iisa rin akong anak. Walang magmamana ng kanyang kayamanang maiwan namin kundi ang iyong anak. Hindi naman sa minamaliit kita, huwag mong ipagkait ang ligaya at kaginhawaang tatamasahin ng iyong anak kung hayaan mong mapapunta siya sa tunay niyang ama. Tumayo na si Gretchen. Babalik na kami ng Amerika sa susunod na linggo. Sana sa aming pag-alis ay maisama na namin si Junior. Tawagan mo ako sa iyong magiging pasya. Binuksan ni Gretchen ang handbag at binigay kay Rina ang tarheta. Nagpaalam at umalis na si Gretchen, ngunit nananatiling nakaupo pa si Rina. Pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Gretchen. Napatingin siya sa anak. Yakap nito ang mamahaling laruan na bigay ng ama. Tama si Gretchen. Hindi niya may bibigay ang may pagkakaloob nilang kaginhawaan kay Junior. Nang umuwi sila ng bahay ay sinabi niya kay Aling Tinding ang napag-usapan nila ni Gretchen. Masakit ang malayo sa anak, ngunit kung ang magiging kapalit naman ay ang pagkakaroon nito ng napakagandang buhay ay bakit hindi. Yun naman ay para lang sa akin, Rina. Ikaw na nga ang may sabing walang ibang magiging tagapagmana si Romel kung hindi si Junior. Ipagkakait mo ba sa kanya ang karapatang niya sa kanyang mamanahin? Nilalakbay ng taxi ang kahabaan ng highway. Umiiyak si Rina. Kandong niya si Junior. Baka gusto mong umatras hanggang may panahon pa. Masakit din sa loob ko ang malayo kay Junior, sabi ni Arman na hinawakan ng tunay ang bata. Makakaya naman natin siyang palakihin at papag-aralin. Hindi, may katwiran si Nanay Tinding. Alang-alang sa ikakaganda ng kinabukasan ng aking anak, ay makakaya kong tiisin ang lahat. Karapatan niyang magkaroon ng magandang buhay. Sumapit sila sa malaki at mataas na bakod ni Romel. Sinabi ni Arman sa gwardiya ang kanilang sadya. Itinawag nito ang gwardiya kina Romel. Ilang sandali pa ay binuksan na ng gwardiya ang gate at hinayaan silang makapasok. Umibis ng sasakyan si Arman. Pinagbuksan sila ng pinto ng maid. Nakadama ng panliliit sina Arman at Rina nang makita ang kabuuan ng loob ng bahay. Nalula sila sa rangya nito. Bumaba sina Romel at Gretchen sa paikot na hagdanan. Bakas ang kaligayahan sa mukha ng mga ito. Paalis na kami bukas. Mabuti at naabutan pa ninyo kami, sabi ng nakangiting si Gretchen. Nakahawak ito sa kamay ni Romel. Pilit ang ngiti ni Rina.
Naisip kong may katwirang ka, Gretchen. Lumapit si Gretchen at inakap si Rina. Huwag kang mag-alala. Aariin kong tunay na anak si Junior na parang sa aking katawan na rin ang galing. Salamat. Hinalikan muna ni Rina ang anak bago ibinigay kay Gretchen. Kinuha ni Gretchen ang bata na hindi naman nangilala. Nakadama ito ng hindi may palawanag na kaligayahan nang mayakap ang anak ni Romel. Dama nitong bigla siyang naging ina. Niyaya naman ni Romel si Arman. Gusto niya itong makausap ng sarilinan. Gumawi sila patungo sa malawak na hardin, kung saan malayo sa mga mata ni Rina. Tanggapin mo ang checking ito. Alam kong tatanggihan iyan ni Rina dahil isipin niyang kapalit iyan ng kanyang anak. Sa iyo ko ito ipagkakaloob. Gusto ko magamit niya iyan para mapaunlad ang kanyang buhay. Ikaw na ang bahala sa kanya. Lalaki rin ako. Nakikita ko sa kilos at sa mga mata mo ang pag-ibig sa kanya. Wika ni Romel na inabot ang tseke. Maging maligaya sana kayo. Matuling dumaan ang 5 taon. Naging mag-asawa na si Rina at Arman at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Ang halaga ng tseke na ₱250,000 na ibinigay ni Romel ay binili ni Arman ng isang lote at isang bahay sa isang kabubukas na subdivision sa Quezon City rin. Ito ngayon ang tinitirhan nila. Ang naipon naman niyang pera ay pinagpatayo niya ng isang auto shop at isang grocery para kay Rina na huminto na sa pagkukonduktora. Kasama nila sa bahay si Allen Tinding. Si Andrea ay nakapag-asawa na at sa Novaliches nakatira. 1 buwan at diferensya ng 2 araw ang petsa ng kapanganakan ng 2 anak ni Rina na sina Romel Escudero Jr. at Rinalyn Cuevas. 2 cake lagi ang binibili ni Rina kapag nagsi-celebrate si Rinalyn ng kaarawan. O, hipan mo na rin ang kandila sa cake ng kuya mo. Utos ni Rina sa anak nang ipagdiwang nito ang kanyang ika-4 na taong gulang. Nakakbay sa kanya si Arman. Nakapaligid sa kanila ang kanilang mga bisita kabilang ang dati nilang mga kapitbahay sa Exterior Street na hindi nila nalilimutang imbitahin sa tuwing may pagdiriwang sa kanilang tahanan. Sanay na si Rinalyn sa ganong klase ng pagsiselebrate ng kaarawan. Sa murang isip nito ay pinaluwanag na ni Rina ang tungkol sa nakakatanda nitong kapatid na nasa Amerika. Hinipan nga ni Rinalyn ang cake ng kanyang kapatid na lalaki. Sa ubod ng puso ni Rina ay alam niyang mas malaking pagdiriwang ang nagaganap na kaarawan ni Junior dahil alam niyang mahal na mahal ito ng tunay na ama at ng kinikilalang ina na si Gretchen. Wakas. Isa na naman pong kakaibang kwento ang natapos natin ngayon. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-like po ang video na to at i-share. Thank you.